Sa lawak ng ating mundo, naniniwala akong hindi lamang ang mga tao ang nandirito, kundi may mga iba pang mga nilalang bukod sa atin. Hindi lamang natin sila nakikita madalas, pero minsan nakakahalubilo na pala natin sila. At ang iba sa kanila ay sadyang mapanganib. Kaya samahan ninyo ako sa kahindik-hindik na pangyayari noon sa aking buhay. Isang mapagpalang araw, Karine. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay matagal-tagal na rin nangyari. 19 na taong gulang lang ako noon. Isang sikat na albularyo ang aking ama sa aming baryo sa lungsod ng Leyte. Kaya hindi na bago sa akin ang makakita ng mga kababalaghan na nangyayari. Madalas kasi ako ang katuwang ni tatay sa tuwing manggagamot siya. Mira po ang pangalan ko at ito ang aking kwento. Maggagabi na noon nang may isang tricycle na pumarada sa tapat ng aming bahay. 4 ang bumaba doon, 2 lalaki at 2 ring babae. Pero ang isang babae ay inaalalayan ng isang lalaki. Parang nangihina na ito sa isang sakit na meron siya. Dahil mukhang alam na ni tatay ang sadya nila, ay agad na sinalubong sila ng aking ama. Pinahanda naman sa akin ni tatay ang mga kailangan niya sa panggagamot. Mga ilang minuto rin ang nakalipas bago natapos tignan ni tatay ang kaso ng pasyente. Nako! Kapre ang may kagagawa nito sa anak mo. Marahil ay gusto nitong kunin ang anak mo at isama sa kanila. Maganda ang inyong anak, kaya isang kapre ang nagkagusto sa kanya. Sinubukan siyang gamutin ni tatay. Binigyan ng mga pangontra, mga orasyong pantaboy sa kapre na gumagambala sa kanya. May nakikita akong isang malaking puno ng balete sa likod ng inyong bahay. Marahil ay nandun nakatira ang kapreng ito. Hindi naman siya ganun kadaling paalisin. Mukhang magkakasundo naman kami. Napakiusapan naman ni tatay ang kapreng yun kasi natakot din siya kay tatay. Alam kasi niya napapatayin siya ng tatay ko sa oras na magmatigas siya. Maraming mga kaso ang napagtagumpayan ng ama ko, Karine. Mga naengkanto, nabarang, nagayuma, nakulam, o kahit aswang pa. Halos lahat nun ay nakita ko na kung paano gamutin sila ni tatay. Pero isang araw, mayroong isang pasyente na nagpagamot sa kanya. Galing pa sila sa malayong lugar. Dumayo sa amin para magpagamot. Tatapatin ko na kayo. Mahirap ang kaso ng anak ninyo. Agad namang nagtanong ang pamilya ng babae na nandoon. Ang sabi niya, ano daw ba ang nangyayari sa anak nila? Bakit daw ba laging nahihilo ito? Namamaga ang buong katawan. Bakit po, tay? Anong nangyayari sa kanya? Mukhang nahihirapan kayo. Tinignan ako ni tatay sa mga mata at nagsalita. Nanuno ang batang ito at masyadong malakas ang gumawa nun sa kanya. Halos ginawa ko ng lahat pero matigas at makapangyarihan ang duwending yon. Hindi siya ordinaryong nuno sa punso. Ang sabi naman ng mga kaanak ng babae ay magbibigay daw sila kahit magkano. Basta gumaling ang anak nila. Pero nakikita kong nahihirapan si tatay. Unang beses kong maka-encounter kami ng pasyenteng nanuno. At ang matindi pa nito, ang nuno na yon ay may mataas na posisyon sa palasyo nila. Kaya makapangyarihan ito. Hindi mahalaga sa akin kung gaano kalaki ang ibabayad ninyo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang manggagamot. Kaya sa abot ng aking makakaya, ay gagamutin ko ang anak ninyo. Pumikit si tatay noon at saka nag-orasyon. Susubukan niyang makarating ang diwa niya sa kaharian ng mga duwende. Kakausapin niya
At kung hindi madaan sa usapan, ay wala na siyang magagawa kundi gumamit ng dahas. Mga ilang segundo lang ay biglang yumugyog ang katawan ni tatay. Maya-maya pa ay napasigaw na siya habang nakapikit. Tumulo ang dugo sa ilong niya. Parang nagdidelirio na siya. Ang mga kamay niya ay mahigpit ng nakahawak sa kanyang kwintas na anting-anting. Mga ilang minuto, Karine, ay dumilat si tatay at ibinalitang nagwagi siya. Nagawa niyang putulin ang sakit na ipinataw ng duwende sa biktima. Pero kapalit nun ay ang kanyang buhay. Dahil makalipas ang isang araw, pumanaw ang aking ama. Masakit sa amin na iwanan ng isang padre de pamilya. Gayong sobrang dami ang natutulungan niyang mga tao. Tinanggap namin ang pangyayaring yon, Karine. Pero hindi ganun kadali sa amin ni nanay yon. Ang mga gamit na lang niya sa panggagamot ang naiwan sa amin ni nanay para ipaalala kung gaano siya kadakila noong nabubuhay pa. Katunayan, bago siya lagutan ng hininga, ay nagawa pa niyang tanggalin ang anting-anting niya sa leeg at saka isinalin sa leeg ko. Kahit hindi man bumuka ang bibig niya noong araw na yon, alam ko ang nais niyang iparating sa akin. Dati pa nung maliit pa ako, ay gusto niyang maging albularyo din ako. Yun din ang dahilan kaya ako naging katuwang niya sa panggagamot. Lumipas ang 3 buwan, Karine. Medyo sariwa pa ang pagkamatay ni tatay. Pero ang iniwan nitong sugat sa mga puso namin ay unti-unti din namang humihilom. Nagpatuloy kami ni nanay sa buhay na kabilang dalawa. Umaga yon habang nagwawalis ako sa aming bakuran nang may isang pick-up ang tumigil sa tapat ng aming bahay. Bumaba ang 2 lalaki at isang babae. Pero nagulat ako dahil kasama sa bumaba sa pick-up ang kababata kong si Adrian. Pero Andong ang tawag ko sa kanya. Sino sila, Andong? Anong sadya nila at bakit kasama ka pa nila? Nakita ko namang nagkamot ng ulo si Andong at saka ngumisi sa akin. Malapit na kamag-anak sila ni Andong na nanggaling pa sa kabilang bayan. Nagpasama sila kay Andong para makarating dito sa bahay. Yun na nga, Mire. Ang sabi ko kasi sa kanila, patay na ang tatay mo manggagamot. Pero nagpupumilit pa rin silang pumunta dito eh. Oh, alam mo palang patay na si tatay eh. Sino naman ang gagamot dyan? Ang sabi kasi nila, baka pwedeng ikaw daw ang gumamot kasi anak ka naman daw ng albularyo. Baka iniisip nila na baka minana mo sa tatay mo ang taglay na kakayahan niya. Hindi ako kaagad nakapagsalita, Karine. Nagmakaawa naman sila sa akin. Halos lumuhod nga sila sa akin eh. Pero ang sabi ko naman sa kanila ay hindi ako ganun kabihasang manggagamot. Ang kakayahan ko lang ay makakita ng mga engkanto. Pero hindi palagi yon. Oh, sabi ko naman sa'yo, pinsan eh. Hindi nga nang gagamot itong sumira. Patay na kasi ang tatay niyang manggagamot. Mangiyak-ngiyak ang nanay ng biktima sa akin. Wala na daw silang makitang albularyo. Hindi daw nila alam kung anong nangyayari sa anak nilang babae. 1 buwan mahigit na itong hindi makatayo dahil paunti-unting paglobo ng kanyang tiyan. Pasensya na talaga, bayaw. Talagang walang magagawa si Mire. Kasi ang tatay lang naman niya ang nanggagamot dito sa lugar namin. Pinatahan ng lalaki ang asawa niya at saka pilit na pinakalma. Umalis na sila sa lugar namin, nabigo sa nais na pagpapagamot. Mabigat sa loob na wala akong maitulong sa kanila, Karine. Pero wala ako sa posisyon para manggamot. Nasa akin ang kwintas ni tatay. Pero hindi ko naman yun alam kung paano gamitin. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Naisip ko kasi ang pamilyang pumunta kanina. Gusto kong tumulong. Pero natatakot akong baka hindi ko magampanan yon. Dahil kulang pa ang aking kaalaman. Baka sa kasagsagan ako ng panggagamot, baka sumablay ako. Baka imbes na gumaling ang pasyente,
ay baka lumala pa lalo. Maraming negatibong tumatakbo sa utak ko, Karine. Wala pa akong kumpiyansa sa sarili ko. Oh, anak, bakit gising ka pa? Ano bang pumapagabag sa kalooban mo? Nakaupo ako sa isang upuan sa labas ng pintuan namin. Malayo ang tingin at saka malalim ang iniisip. Wala ho, Nay. Alam ko na kahit hindi ko sabihin kay nanay ang totoo, ay alam kong nararamdaman niya yon. Kung ano daw ang gusto ng puso ko, ay sundin ko. Huwag ko raw isipin na hindi ko kaya. Huwag daw ako matakot na baka mabigo ako. Ay, alam mo ba ang tatay mo dati? Hindi naman ganun kagaling eh. Ang sabi nga ng lolo mo, ay kulelat nga daw ang tatay mo noon sa lahat ng albularyo sa kanila. Pero tingnan mo naman, ikaw mismo ang nakasaksi kung gaano siya kagaling. Bahagya akong napaisip sa sinabi ni nanay. Mukhang may mga punto naman ang sinasabi niya, pero nag-aalinlangan pa rin ako, Karine. Naku, magtiwala ka sa sarili mo, anak. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at saka mahigpit na niyakap si nanay. Iba si nanay, Karine, dahil imbes na pagbawalan niya ako, ay todo suporta pa siya sa akin. Napatuloy-tuloy ang duha ko. Kinabukasan ay niligpit ko ang mga gamit ni tatay sa panggagamot. Libro, rosaryo, langis, kandila, mga maliliit na bato, mga dahon, herbal at kung ano-ano pang mga gamit panggamot ng isang albularyo. Dala ang mga yon ay pumunta ako sa bahay ni Andong. Pagkarating ko doon ay naabutan ko pa si Andong na nagsisibak ng panggatong. Uy, Mira, bakit ang dami mong dala yata ngayon? Saan ka pupunta? Huwag mo sabihing naglayas ka. Teka, huwag mo sabihing yayain mo ako magtanan. Nako, Mira ha, sinasabi ko na nga ba eh, may pagtingin ka rin sa akin no. Nakangisi pa niyang saad, Karine. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maaasar sa kanya. Dati pa naman kasing nagtapat si Andong sa akin ng pag-ibig niya, pero hindi pa ako handa nun. Sa totoo lang, hanggang ngayon hindi pa rin naman. Siraulo ko talaga. Samahan mo ako dun sa kamag-anak mo. Ha? Ano? Naku, ayaw mo ba? Hindi saglit lang. Magbibihis lang ako. Nagmamadali nga siyang pumasok, Karine. Talagang excited nga siya nung marinig niya ang sinasabi ko. Ang sabi ko pa sa kanya ay magdala siya ng ilang damit niya at baka matagalan kami doon. Iba kasing nararamdaman ko eh. 3 oras din ang biyahe namin ni Andong. Dala namin ang owner type jeep ng papa niya. Mabuti nga't pinayagan naman siyang dalhin yon. Mira, nandito na tayo. Tumigil kami sa isang mataas na bakod. Gawa ito sa bakal at simento na may puting pintura. Napahanga na lang ako sa mga nakikita ko. Sa labas pa lang ay alam mo nang mayamang pamilya ang may-ari ng bahay. Mula sa kinatatayuan ko ay natatanaw ko ang 2 palapag na bahay. May kalakihan ito, Karine. Tapos nakikita ko rin ang 3 sasakyan na nakaparada sa malaking garahe nila. Oh, bakit ka nakatulala dyan, Mira? Nagulat ka ba sa mga nakikita mo? Ang sagot ko sa kanya ay hindi ko alam na ganito pala kayaman ang kamag-anak niya. Mayaman talaga sila, pero nakakalungkot lang na hindi kayang pagalangin ng pera nila ang kanilang anak. Kaya umaasa na lang sila na baka isang araw ay magamot ito ng isang albularyo. Matapos mag-doorbell ni Andong, ay maya-maya naman ay nagbukas na ang gate. Dahil kilala si Andong ng kasambahay, ay pinatuloy niya agad kami. Sinalubong naman kami kaagad ng kanyang tiyahin at tito na sina Marta at Lucio. Tito, tita, nandito si Mira para gamutin si Claire. Napagtanto niyang kaya pala niya ang ginagawa ng kanyang ama.
Niyaya muna nila kaming kumain at saka magpahinga. Pero hindi na ako nag-aksaya ng panahon, Karine, dahil tinanong ko agad sila kung saan ko makikita ang pasyente. Ano ka ba, Mira? Kumain muna tayo. Gutom na ako eh. Mamaya na kaya yan. Hindi ko na pinansin pa ang sinasabi ni Andong. Inulit ko na lang ang sinabi ko kanina kung saan ko ba makikita ang pasyente. Agad na sumagot ng mabilis si Aling Marta at saka dinala ako kung nasaan si Claire. Pagkarating namin sa kwarto ay nakaramdam kaagad ako ng sobrang bigat na bumabalot sa loob. Kaya humingi ako sa kanila ng pabor kung maaari bang ilipat si Claire sa ibang silid. Dahil baka hindi ko magawa ang panggagamot kung sa ganitong kwarto kami. Pumayag naman sila at pinagtulungang buhatin si Claire. Lubog ang mata at nangingitim pa ang ilalim nito. Maputla na lumobo ang tiyan. Noong makapwesto ako ay kinausap ko si Claire. Kumusta ka? Ang sabi niya ay sobrang bigat daw ng katawan niya at laging naninikip ang dibdib niya. Lagi din daw siyang nahihilo at hindi makatulog. 16 years old na siya at mag-iisang buwan lang hindi nakakapasok sa school. Sobrang nakakaawa ang kanyang kalagayan, Karine. Maniwala ka lang at gagaling ka. Mahina pero dinig na dinig ko ang pagkakasabi niyang yon. Nakangiti pa siyang binanggit ang katagang naniniwala daw siya sa Diyos at sa akin. Hinawakan ko siya sa ulo. Bigla akong nahilo at saka isang imahe ang nakita ko sa aking isip. Isang nakahubad na payat na lalaki. Tapos malaki ang tiyan at malaki din ang kargada niya. Kakaibang nilalang tong gumawa sa kanya. Hindi ko matukoy kung ano. Hinawakan ko ulit ang ulo niya at doon ay nagpakita muli ang nilalang na yon. Naging klaro ang mukha niya. Malaki ang mata at may malapad na bibig. Kulot na buhok na hanggang baywang. Andong, pakikuha mo nga yung libro sa bag ko. Hinaplos ko ang anting-anting na suot ko at saka hinipo ang kamay ni Claire. Alam kong sa mga oras na yon ay alam na ng nilalang na yon ang aking presensya. Heto na, Mira. Sobrang kapal pala nito. Ano ba mga nakasulat dyan? Kumuha ka na lang ng langis sa maliit na lalagyan at saka ipahid sa kamay ni Claire. Huwag ka na muna maraming tanong. Ikaw ang kanang kamay ko sa ngayon, Andong. Mabilis namang sinunod ni Andong ang iniutos ko sa kanya. Ang sabi ko sa pamilya nila ay hindi ganong kadaling talunin ang isang nilalang na hindi ako pamilyar. Pero binuklat ko na lang ang aklat ng albularyo at hinanap ang nilalang doon. Mga ilang minuto din akong naghanap doon hanggang sa nakita ko rin sa wakas. At doon ko nalaman na isang tambalolos ang tawag sa nilalang na yon. Isang uri ng halimaw na manyakis. Ginagahasa nito ang kanyang magiging biktima. Hindi mo ito malalaman dahil sa kakayahan nila. Malalaman mo lang ito pagkalipas ng ilang araw kung unti-unti nang lumolobo ang tiyan mo. Pero hindi bata o sanggol ang naroroon, kundi isang sakit na magpapahirap sa iyo. Dahan-dahan ka nitong papatayin sa pamamaga. At sa oras na umabot na sa hangganan ang paglobo ng tiyan mo, ay sasabog din ito. Anong pwedeng gawin natin? Magagamot mo ba ang anak namin? Ang sagot ko sa kanya ay gagawin ko ang aking makakaya. Nakasulat naman ang lahat sa aklat ng albularyo kung ano o paano ko pupuksahin ang tambalolos na yon. Ang sabi sa libro ay kailangan ko raw makahanap ng puting gabi upang panggamot sa biktima. Sobrang kati nito na hindi kakayanin ng tambalolos. Kadalasan daw itong tumutubo sa mga gubat na hindi pa gaanong napupuntahan. Sa oras na magtagumpay sa paggamot, ay doon din maglalaho ang tambalolos. Kasabay ng panggaling ng kanyang biktima
ay ganun din ang pagkamatay niya. Tamang-tama. May isang bundok dito sa amin na hindi pa gaanong napupuntahan. Bukas na bukas, kukuha tayo. Pwede bang maiwan na lang ako? Mukhang malayo eh. Babantayan ko na lang si Claire. Baka balikan siya ng tambalolos eh. Hindi. Sasama ka sa amin bukas. Ay, ano ba yan? Sige na nga, sasama na ako. Kung di lang talaga kita mahal eh, hindi na talaga ako sasama. Ang tanging sagot ko lang ay kumain na muna kami at saka magpahinga. Dahil bukas ay maaga pa kaming aalis upang hanapin ang puting gabi. Hindi ako makatulog, Karine, noong gabing yon. Maraming tumatakbo sa isip ko. Nakahiga lang ako sa kama habang tinatanaw ang mga bituin sa labas. Nagdesisyon akong lumabas para doon magpadalaw ng antok. Pinili kong pumwesto sa terasa ng bahay. Mas dama ko ang hangin doon at kitang-kita ko talaga ang bituin. Uy, ba't hindi ka pa natutulog? Nagulat naman ako sa boses na yon, Karine. Nang lingunin ko ay si Andong pala. Ang sabi ko sa kanya ay hindi ako makatulog kaya nagpahangin na muna ako dito. May tiwala ako sa iyo, Mira. Ganun na lang ang gulat ko na yun ang lumabas sa bibig ni Andong. Kahit madalas na parang sinto-sinto siya, may magandang salita rin palang lumalabas sa bibig niya. Kahit ganun si Andong ay maaasahan ko siya. Isang sabi ko lang ay darating agad siya. Ngumiti lang ako sa kanya at saka nagpasalamat. Akala ko ba maaga pa tayo bukas? Dapat maaga ka rin matulog. Masama sa babaeng albularyo ang mapuyat, no? Napatawa na lang kaming dalawa, Karine. Pero noong tumahimik na ang paligid at magtama ang aming mga mata, niyaya ko na siyang matulog. Matulog na tayo. At baka kung saan pa mapunta to eh. Sige, Mira. Kinabukasan ay maaga nga kaming umalis. Hindi pa tuluyang lumabas ang haring araw, ay lumarga na kami papunta sa bundok na tinutukoy ni Manong Lucio. Isang oras din ang paglalakbay namin bago kami nakarating sa bundok. Pero hinintay muna namin na lumiwanag bago kami pumasok sa bundok na gubat. Masukal at marataas sa mga kahoy. Sa bungad pa lang ay maririnig na namin ang mga unggoy na palipat-lipat ng sanga. Totoo nga ang sinasabi nilang virgin forest pa nga ito dahil halos walang nakakapunta dito. Mag-ingat kayo sa mga madudulas na daan at baka mahulog kayo. Bakit kaya walang gaanong nagawi dito, Chong? Mukhang maganda naman ang tanawin dito ah. Masarap mag-hiking dito. Siguro dahil din sa mga sabi-sabi. Ano po yun, Chong? May mga anaconda? Mabangis na leon na dalawang ulo? O may bakunawa? Mahigit pa sa lahat na nabanggit mo. Ayon sa mga sabi-sabi ng mga matanda, ay mayroong kaharian daw dito ng mga engkanto. Maraming mga nawawalang mga tao daw dito dati. Pinapaniwalaan nilang kinuha daw sila ng mga engkanto. Po? Bakit tayo nandito? May mga engkanto pala dito eh. Tahimik lang akong naglalakad habang nakikinig sa usapan nila. Paminsan-minsan ay natatawa ako kay Andong dahil sa sobrang kaduwagan niya. Nakarating kami sa isang talon. Sobrang linis ng tubig na akalain mo ay kristal. May mga baon naman kami mga tubig kaya naghilamos na lang kami at nagpahinga saglit. Tito, wala naman siguro ngayong mga engkanto, no? Siguro tulog sila. Kasi umaga na, di ba? Di ba ganun yun? Baligtad ang oras nila sa atin. Ano ka, Bandong? Kwento-kwento lang yun ng mga matatanda. Saka, wala namang sapat na ebidensya na totoo yun. Kahit na, Chong. Baka kasi totoo eh. Ikaw kasi dito eh. Kinuwento mo pa sa akin eh. Ikaw kasi, tanong ng tanong. Tumayo na ako at saka inaya silang magpatuloy na. Kailangan naming mahanap agad yun
dahil baka maunahan kami ng tambalolos. Gayong alam na niya na may isang albularyo na gagamot sa kanyang naging biktima. Nakasaad kasi sa aklat na dapat maunahan namin ang tambalolos na makuha ang puting gabi. Mga 1 oras na rin siguro kaming naglalakad hanggang sa makarating kami sa tuktok ng bundok. Isang nilalang ang nakita naming nakatuwad sa mga damuhan. Ang hindi ko alam ay isang tambalolos pala yun na nangunguha ng puting gabi. Hoy! Agad siyang tumigil at nilingon kami. Sobrang pangit pala niya sa personal. Malaki ang tiyan at malaki din ang ari. Anak ng, anong klaseng nilalang yan? Ang laki naman ng kargada niya. Yan bang sinasabi mong tambalolos? Siya na nga, Manong Lucio. Umatras ng marahan ang tambalolos at saka tumakbo. Alam niyang kukuha ako ng puting gabi, kaya inubos niya yon. Dinala niya yon sa kanyang pagtakbo. Hinabol namin siya, pero bigla siyang nawala. Ay, pwede bang magpahinga na muna tayo? Kanina pa kasi tayo takbo ng takbo eh. Nasaan na ba yung tambalolos na yon? Ba't bigla siyang nawala? Ang sabi ko sa kanila ay ganoon talaga ang mga tambalolos. Isang uri ng lamang lupa sila, kaya nagagawa nilang magtago ng ganong kabilis. Nagpahinga lang kami saglit sa malaking puno. Hindi pwedeng makawala ang tambalolos na yon. Kailangan namin makuha sa kanya ang puting gabi. Ano nang gagawin natin, Mira? Mukhang inuubos ng tambalolos ang puting gabing yon. Hindi na ba tayo makakakuha ng puting gabi sa ibang bahagi ng bundok na ito? Ang sabi ko ay hindi na kami makakahanap nun dahil ayon sa nakasulat sa aklat, ang puting gabi ay bihira lang makita. At kung mayroon man, ay sa isang bahagi lang ng bundok yon makikita. Wala na kaming oras para magpahinga, kaya nagpatuloy na kami. Saan ka na bang pangit ka? Bakit kasi ayaw mo na lang lumabas dyan ha? Mas malaki pa yung sayo kaya sa akin, hayop ka! Tumahimik ka nga, Andong. Ang ingay mo masyado eh. Ito naman, sungit-sungit mo talaga. Kailan mo ba ako mamahalin? Tinignan ko na lang siya ng masama, Karine. Hindi ito ang oras para magbiruan. Ah! Nagulat kaming dalawa ni Andong nang biglang sumigaw si Manong Lucio. Yun pala ay nahulog siya sa isang mababaw na bangin. Pero dahil tumama ang ulo niya sa matigas na bagay, ay nawalan siya ng malay. Chong! Anong nangyari sa'yo? Agad kami nagbadali para bumaba sa bangin. Mababaw lang naman yung Karine. Kinapako ang pulso nito sa leeg at normal naman ito. Huwag kang mag-alala, Andong. Nawalan lang siya ng malay. Pinagtulungan naming buhatin si Manong Lucio at isinandal ang katawan sa isang puno doon. Pambihira naman oh! Ba't ngayon ka pa nahulog dito? Ang sabi ko kay Andong ay iwan niya muna ang tiyuhin niya sa ligtas na lugar. Babalikan na lang namin ito sa oras na makuha namin ang puting gabi sa tambalolos. Paano natin makukuha yun? Hindi naman natin nakikita yung tambalolos na yun. Halika, Andong. Naglakad ako. Naramdaman ko namang sumunod din siya. Mga ilang segundo rin kaming naglakad hanggang sa tumigil ako sa isang malaking puno. Nararamdaman ko ang presensya ng tambalolos sa paligid. Wala na ako ibang maisip kundi gawin ang kanina pang pinaplano ko, Karine. Teka! Ano ginagawa mo, Mira? Bakit ka naguhubad? Hindi ko na siya pinansin. Bagkus, pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Sinunod kong hinubad ang suot kong pantalon. Teka Mira, alam ko namang gusto mo ko eh. Alam ko magmamahalan tayo pero wag naman sana sa lugar na to, Mira. Makati dito eh. Ang sabi ko sa kanya, magtago siya sa hindi siya makikita dahil aakitin ko ang tambalolos para lumabas. At kung makakakuha siya ng pagkakataon, ay kunin niya ang puting gabi. Ha? Aakitin mo yun? Ako yung naakit eh.
Ano ka ba, Andong? Tumigil ka nga. Magtago ka na lang. Bilis! Taranta namang nagtago si Andong sa isang sulok. Ang suot ko lang nun ay panloob ko na pang taas at pang ibaba. Naglakad pa ako at sumasayaw-sayaw sa punong maliit. Alam kong ito lang ang tanging paraan para lumabas ang manyak na yon. Maya-maya pa'y may mga kaluskos na akong naririnig sa unahan ko. Ilang saglit nga lang, Karine, ay lumabas na yung tambalolos na bitbit ang puting gabi. Napadila pa siya at tumulo ang laway nung makita ko. Sinenyasan ko siyang lumapit sa akin habang sumasayaw ako. Sige, lumapit ka pa. Mga 1 metro na lang ang pagitan namin nang bitawan niya ang puting gabi. Kaya sumilay sa labi ko ang matamis na ngiti. Pasimple kong sinenyasan si Andong na maghanda na. Kumuha lang ako ng buwelo at saka sumigaw na ako na kunin niya ang puting gabi. Mabilis namang tumakbo si Andong at saka dinampot ang puting gabi. Ako naman ay sinuntok ko ang tambalolos. Nakuha ko na! Agad kong sinuot ang mga damit ko noong makita kong tumilapon ang tambalolos. Ay, teka! Huwag ka muna magbihis, Mira! Mas maganda kang panoorin kung walang damit! Hindi ko nalang pinatulan ang isinigaw na yun ni Andong. Napakapilyo talaga ng lalaking yun. Ilang saglit pa'y nagawang makatayo ng tambalolos. Naguusok ito sa galit. Halos mamutok ang mga ugat nito. Naku po! Maganda ka, Mira! Mukhang galit na yan! Galingan mo umuiwas, ha! Naku, baka matusok ka! Malakas ang pagkatawang yun ni Andong. Pero nakatutok lang ang paningin ko sa tambalolos na pasugod na. Inatake niya ako pero hindi rin umabro yon sa akin. Mas mabilis akong gumalaw sa kanya at malakas. Dahil yon sa suot kong anting-anting ni tatay. Pero dahil sa sobrang galit niya, ay sinugod niya ako. Napagod lang siya pero hindi niya ako natatamaan. Sinabihan ko si Andong na akayin na niya si Manong Lucio para mauna nang bumaba sa bundok. Susunod na lang ako at tatapusin ko lang ang isang ito. Ayaw sanang sumunod ni Andong pero pinilit ko siya. Kaya nagmadali siyang bumalik kay Manong Lucio. Naiwan ako nakikipaglaban sa tambalolos. Talagang hindi siya nadadala sa mga atake ko sa kanya. Galit na galit siya dahil naisahan ko siya. Pero dahil mukhang ramdam niyang hindi niya ako kaya, nagpasya na lang siyang tumakas. Hinayaan ko na lang siya, Karine. Dahil kahit saan siya pumuntang lupalop ng mundo, ay mamamatay pa din siya sa oras na gumaling na ang kanyang biktima. Nagmadali na rin akong bumaba sa bundok. Naabutan ko pang pababa ang dalawa. Mabuti at nagising na si Manong Lucio. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Pero ang sabi niya, ang mahalaga ay dala na namin ang puting gabi. Dahil sa nahihilo pa ito mula sa pagkahulog niya sa bangin, si Andong na lang ang nagmaneho pa uwi. Maghahapon na noong nakabalik kami sa bahay nila, sinalubong kaagad kami ni Aling Marta. Nangihina na raw si Claire, kaya mabilis kong ibinabad ang puting gabi sa maligamgam na tubig. Binasa ko saglit ang libro para sa mga dasal na ginagawa ng isang albularyo. Tapos, pinatakan ko ng langis ang puting gabi na naroon sa palangganang may tubig. Nag-orasyon ako at saka dinikdik ang puting gabi hanggang sa lumabas ang katas nito. Iniligay ko yon sa maliit na baso. Claire, inumin mo ang katas ng puting gabi. Kahit nangihina, ay ramdam ko ang kagustuhang mabuhay ni Claire. Agad niya yung ininom kahit nakapikit ang dalawang mata. Noong matapos niya yung malunok, ay unti-unting sumigla ang katawan niya. Nakakagalaw na siya ng maayos at nakakatayo. Tila parang naging bago ang kanyang katawan. At nakita ko naman sa isip ko ang tambalolos na unti-unting naaagnas ang katawan. Katulad ng nakasaad sa aklat, ay nangyari ang nilalaman nito, Karine. Napayakap tuloy ako kay Andong. Dahil sa kanya ay kinaya ko ang lahat. Dahil sa kanya ay lumakas ang loob ko
At lumipas ang ilang buwan ay sinagot ko na rin si Andong. Tinagurian ako noon na pinakabatang babaeng albularyo sa lungsod ng Leyte. At doon nagumpisa ang panggagamot ko, Karine. At ang aking alalay ay ang mahal kong si Andong. Dito ko na rin muna tatapusin ang kwento ko. Salamat po. Wakas.